Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Maraming mga simbahan ngayon ang nagtataglay ng mga pinunong may mahusay na talento, iniibig ng mga tao, may pinag-aralan sa buhay at mayaman. At tila ang batayan ng Diyos ay napalitan na ng batayan ng tao sapagkat naging mababaw na ang pagpapahalaga ng simbahan sa batayan ng salita ng Diyos. Kung ang Diyos ay pipili ng kanyang mga tagapaglingkod, ano kaya ang kanyang hahanapin sa kanila? Iyan ang ating matatagpuan sa ika-6 na kabanata ng Aklat ng Gawa, 1 hanggang 15 talata. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan. Tayo po ngayon ay nagpupuri sa Panginoon sa muling pagkakataon sa pag-aaral ng kanyang salita. Samahan po ninyo ako. Ako po si Pastor Dan at tayo po ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Sa nakalipas nating pag-aaral ay nakita natin ang pagkilos ng Panginoon sa pamamagitan ng mga alagad. Gumawa ng mga himala, pagpapagaling ng mga may sakit. Subalit hindi na nanatiling mapayapa ang pagtakbo ng mga gawaing ito dahil sa mga pag-uusig sa kanila. Nasaksihan din natin noong nakaraang pag-aaral ang mga kahinaang naganap sa loob ng bagong gawain sa katauhan ni Ananias at ni Sapphira. Sa kabanata na ating pag-aaralan sa sandaling ito ay makikita natin ang iba pang mga naging kasiraan na nangyari sa loob ng iglesia at kung papaano nila ito naayos. At makikita din natin sa kabanatang ito si Esteban, isang taong pinili ng Diyos upang gampanan ang isang mahalagang tungkulin. Ngayon ay simulan na natin ang ating pag-aaral sa ika-6 na kabanata ng mga gawa. Simulan natin ang ating pagbabasa sa unang talata. Ito ay tungkol sa pagpili ng 7 tagapaglingkod na makakatulong ng mga alagad. Nang mga araw ngang ito, nang dumarami ang bilang ng mga alagad, nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreyo, sapagkat ang kanilang mga babaeng balo ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi. Sa ating pagsisimula ng pag-aaral, kailangan muna nating malaman na ang mga bagay na ito ay naganap sa mga unang bahagi ng simbahan. Sinubukan nilang bumuo ng pamamaraan ng pamumuhay na sama-sama. Subalit sa kanilang paglago, nakaranas sila ng maraming mga sakit, kung kaya't tumawag na sa pansin ng mga apostol ang mga kaguluhang ito. Ang mga Helenista ay mga Hudyong tumira sa mga bansang Griego, at ang mga Hebreyo naman ay mga Hudyong nakatira sa mga bansang malapit sa Jerusalem at nakakapagsalita sila ng Hebreyo at ng Griego. At dahil sa pagkakaibang ito, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Dahil sa kaguluhang ito, hindi malayo na magkaroon ng paghihiwalay sa loob ng iglesia. Subalit hindi ito pinahintulutan ng mga apostol dahil hinarap nila ang problemang ito ng karunungang galing sa Panginoon. Tuwing may hinaharap na suliranin ng isang iglesia, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga tagapanguna ng simbahan na ayusin at baguhin ang mga bagay sa loob ng simbahan. Sa panahon ng tagumpay at katiwasayan sa loob ng simbahan, madalas na pinapanatili lamang natin ang mga gawaing nagaganap, subalit ito ay mapanganib. Kahit anong gawain o samahan ang nag-iisip na magtutuloy ang kanilang tagumpay, kung naranasan na nila ito, sila ay mabibigo. Kailangang palagi nating suriin ang ating buhay at ang gawain para sa Panginoon para sa mas ikauunlad nito. Tinatayang 25,000 ang mga kaanib ng kasisimulang gawain ito. Kung kaya't maraming tao at manggagawa sa ating panahon ang madalas tumingin sa ginagawa nila noon dahil sa lakas ng kanilang gawain. Subalit hindi lahat ng mga ito ay may katotohanan dahil sila ay dumaranas rin ng mga matitinding pagsubok. Gawa 6:2, tinawag ng 12 ang buong kapulungan ng mga alagad at sinabi,
Hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga hapag. Sa pagkakataong nito, nagkaroon ng panahon upang suriin ang mga pangyayaring nagaganap sa loob ng iglesia at ng kanilang gawain. Sa kanilang pagsusuri, marahil nalaman nila na ang nagkulang sa pagkakataong iyon ay sila rin. Dahil naging mas abala sila sa paglilingkod sa pangangailangan ng mga tao na naging sanhi ng pagkukulang nila sa pananalangin at ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Marami silang naging pagkukulang dahil sa madami ang nais nilang gawin para sa kapulungan. Kahit ngayon, maraming pastor ang abala sa ibang mga bagay. Dahilan na napapabayaan niya ang pag-aaral, pananalangin at pagpapahayag ng mabuting balita na nagiging sanhi ng espiritual na panghihina sa loob ng simbahan, kung kaya madaling nakakapasok ang kaaway. Dapat malaman ng mga mananampalataya na kailangan ng pastor ang sapat na panahon sa pag-aaral at pananalangin. Sa kasalukuyan, may mga simbahan ngayon ang naghahanap ng mga pastor na may kaalaman ng mabuting pamamahala sa iglesia. Hindi ko sinasabi na ang pag-aasikaso sa mga pangangailangang pisikal sa loob ng simbahan ay hindi mahalaga, sapagkat lahat ng gawain sa simbahan ay mahalaga. Subalit kailangan nating malaman kung alin ang mas mahalaga na dapat unahin. May isang dakilang tao ang minsan ay nagsabi ng mas mabuti raw na gumawa ang 10 tao kaysa gawin mo ang gawain ng 10 tao. Talata 3-4, kaya mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaki na may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at ng karunungan na aming maitalaga sa tungkuling ito. Samantalang kami, bilang aming bahagi ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. Dahil sa mga pangyayari sa loob ng iglesia, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magamit ang ating pananampalataya sa paglilingkod sa Panginoon at sa pangangailangan sa loob ng simbahan. Nagmungkahi ang mga alagad ng pamamaraan upang matugunan ang problema at sinang-ayunan naman ng mga tao, kung kaya't pumili sila ng 7 lalaki sang-ayon sa katangiang sinabi ng mga alagad at hinirang ang mga taong ito upang gumanap sa mga tungkuling ito. Kung mapapansin natin, hindi nangamba ang simbahan na ayusin ang kanilang kapulungan para sa ikalalago ng gawain. Kung nagiging hadlang ang kapulungan sa paglago ng gawain, ito na ang tamang panahon upang sumangguni at magtiwala sa Panginoon. Tulad ni Moises, sa tuwing magkakaroon ng problema, palagi niyang idinudulog sa Diyos at hiniling na siya ay gabayan at ituro ang dapat gawin. Mga Kawikaan 3, 5 at 6 ay sinabi, sa Panginoon at buong puso kang magtiwala at huwag kang mananalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landas. Bago tayo dumako sa susunod na mga talata, tunghayan muna natin ang sinabi ng mga apostol. Kailangan na sila ay may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at karunungan, may mabuting patotoo, mapagkakatiwalaan sa gawaing ibibigay sa kanila, mapagkakatiwalaan ang mga manggagawa natin sa loob ng simbahan. Hindi lamang ito tumutukoy sa mga pastor, kundi ito ay para sa lahat na may tungkulin sa iglesia. Ang ikalawang katangian ng mga manggagawa ay ang pagiging puspos ng Espiritu Santo. Hindi espiritu ng alak na nakasisira sa templo ng Panginoon, sapagkat kung ang lingkod ay puspos ng Espiritu ng Panginoon, nasa kanila din ang kanyang karunungan. Mga kapatid, hindi maaaring gamitin ng Panginoon ang isang sisidlang marumi. Hindi maaaring pagsamahin ang marumi at malinis. Mapapansin natin na binigyan nila ng pagpapahalaga ang mga pangunahing gawain. Ito ay ang pagpapahayag at ang pananalangin. Gawa 6, talata 5, nasiyahan ang buong kapulungan sa kanilang sinabi at pinili nila si Esteban
lalaking puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, kasama sina Felipe, Procuro, Nicanor, Timon, Parmenas at si Nicolas na isang Hudyo na taga Antioquia. Nakapili na sila ng 7, subalit kapansin-pansin na binigyang diin ng sumulat ng aklat na ito ang pagkakapili kay Esteban na taglay ang mga katangiang ito. Sa mga talata na ating pag-aaralan ay ganap nating makikilala si Esteban. Talata 6, kanilang pinaharap sila sa mga apostol at sila'y ipinanalangin at ipinatong ang kanilang mga kamay sa kanila. Kapansin-pansin ang ginawa ng mga alagad, ang pagpapatong ng kanilang mga kamay. Walang salamangka na naganap sa pangyayaring ito at wala ding kapangyarihan na naisalin sa mga taong ito buhat sa mga alagad. Madami ngayon ang nagnanais na mapatungan ng kamay ng mga pastor sa paniniwala na sila'y gagaling o lumalakas. Ano ba ang ibig sabihin ng pagpapatong ng kamay? Katulad ng ating napag-aralan sa aklat ng Levitiko sa Lumang Tipan, ipinapatong ng mga makasalanan ang kanilang kamay sa mga hayop na kanilang inihahandog. Ang ibig sabihin ay ang hayop na ito ang kumakatawan sa kanilang sarili. Nang ipatong ng mga apostol ang kanilang mga kamay sa ulo ng mga piniling tagapaglingkod, ipinapahiwatig na nakikiisa ang mga piniling ito sa kanila. Magkakasama na sila sa paglilingkod. Ang pagpapatong ng kamay ay mahalagang bagay sa paglilingkod, sapagkat ito ay sagisag ng pagtatalaga sa gawain at pakikipag-isa sa pasanin ng paglilingkod. Talata 7, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumaming lubha ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem at napakaraming pari ang sumunod sa pananampalataya. At ano ang naging bunga ng mga bagay na ito? Nagpatuloy at dumami ang sumunod sa pananampalataya. Pinagpapala ng Diyos ang gawain. Nananatili silang nagkakaisa sa gawain, dumami at lumaganap sa iba't ibang dako. Mahalagang bagay ang makitang lumalago ang gawaing na ipahayag ang salita ng Diyos sa maraming lugar. Ngayon ay kilalanin natin ang isa sa mga piniling tagapaglingkod ng Panginoon sa katauhan ni Esteban. Talata 8, si Esteban na puspos ng biyaya at ng kapangyarihan ay gumagawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa mga tao. Ang taong ito na puspos ng Espiritu ng Panginoon ay hindi lamang nanatili sa paglilingkod sa hapagkainan, bagkus nakapagdala din siya ng mga makasalanan sa pananampalataya at gumawa ng mga kababalaghan. Sa mga nakaraang panahon, tanging ang mga apostol ang nakakagawa ng mga kababalaghan. Subalit sa pagkakataong ito ay binigyan ng Panginoon si Esteban ng kapangyarihan upang makagawa ng mga kababalaghan. Ito ang paraan ng Panginoon upang magamit niya si Esteban para makapagpatotoo sa mga tagapanguna sa sinagoga. Ang pagpapahayag ni Esteban ang naging hudyat ng simula upang maipahayag ang mabuting balita sa mga Samaritano at sa mga Hentil. Talata 9, ngunit tumayo ang ilan mula sa sinagoga na tinatawag ng mga Pinalaya at ng mga Sireneo at ng mga Alejandrino at ng mga taga-Cilicia at taga-Asya at nakipagtalo kay Esteban. Ngunit hindi sila makasalungat sa karunungan at sa espiritu na sa pamamagitan nito'y nagsasalita siya. Maraming Hudyo na nagmula sa iba't ibang bayan ang nooy naninirahan sa Jerusalem, at bawat pangkat ng mga Hudyong ito ay may sariling sinagoga. Ang pangkat ng mga Pinalaya ay mga Hudyong na bihag subalit na ipanalo nila ang kanilang kalayaan mula sa mga Romano. Sa mga pagkakataong ito'y marahil isa si Saulo sa mga nakikipagtalo kay Esteban, subalit wala ni isa man sa kanila ang makasalungat sa karunungan na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Kung kaya't ang tangi nilang magawa ay ang litisin siya. Talata 11-14, nang magkagayoy, lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na nagsasabi, narinig naming
nagsasalita siya ng mga salitang kalapastanganan laban kay Moises at sa Diyos. Kanilang sinulsulan ang mga taong bayan, maging ang matatanda at ang mga eskriba. Siya'y kanilang hinarap, hinuli at dinala sa Sanhedrin. Nagharap sila ng mga sinungaling na saksi na nagsabi, ang taong ito ay hindi tumitigil sa pagsasalita ng mga salitang laban sa dakong banal na ito at sa kautusan. Sapagkat narinig namin na kanyang sinabi na wawasakin itong si Jesus na taga Nazaret ang dakong ito at babaguhin ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Kung mapapansin natin, ang mga pangyayaring ito ay tulad sa mga pangyayari sa buhay ni Jesus. Una, kumuha sila ng mga sinungaling na saksi upang magpatotoo laban sa kanya. Matapos ay sinulsulan nila ang mga taong bayan na nagsasabing laban ang taong ito sa mga kautusan ni Moises at sa banal na dako. At pagkatapos ay ipinako nila si Jesus. Sa mga pagkakataong ito'y ganito din ang ginagawa nila kay Esteban. Ginagawa ito ng mga Hudyo sapagkat hindi nila ganap maunawaan kung papaanong natupad ni Jesus ang mga kautusan at makabuo ng isang panibagong paniniwala. Ipinagmamataas sa mga Hudyo ang kanilang templo, kung kaya't hindi sila naniniwala na pababayaan ng Diyos na masira ang templong ito. Talata 15. Nakita ng lahat na nakaupo sa Sanhedrin na nakatitig sa kanya na ang kanyang mukha ay katulad ng mukha ng isang anghel. Sa mga pangyayaring ito, hindi na kailangang magsalita ni Esteban upang magpatotoo dahil sa ningning ng kanyang mukha na tila ba sinasabing siya ay lingkod ng Diyos. Marahil ay naaalala nila ang nangyari kay Moises nang magliwanag ang kanyang mukha. At tila ba sinasabi ng Diyos na hindi siya laban kay Moises, tulad siya ni Moises, siya ay matapat kong lingkod. Sa buhay ni Esteban, makikita natin kung papaanong ginagamit ng Panginoon ang mga taong nais magpagamit sa Kanya. Subalit, hindi lahat ng tao ay maaaring gamitin ng Diyos, kundi ang mga tao lamang na nagtataglay ng Kanyang Espiritu at kapangyarihan. Kapatid, maaaring may panawagan ka ngayon, subalit kailangan mong papasukin ang Panginoong Hesus sa iyong buhay upang taglayin mo ang mga katangiang kinakailangan bilang lingkod ng Diyos. Gawa 1, talata 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sino mang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 may ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan,
lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo 9:14. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa mga pagkakataong ito. Salamat po sa mga ginintuang katuruan na aming nasumpungan sa pagbubulay ng iyong banal na aklat. Muli, ito po ay nagpalakas ng aming pananalig sa iyo. Tulungan mo po kami na maging mabuting patutuo sa aming kapwa. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.